patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Bible study. Iniibig niya tayo Hey, at Brother sa Noli. pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nang dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sabi nga dito, naging namatay na tayo, mga kapatid. Hindi po tayo namatay sa physical, mga kapatid. Namamatay tayo dahil sa paggawa ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Lahat tayo dito, nakakagawa po tayo ng kasalanan, mga kapatid. Walang hindi, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, kung bakit ako nakatayo dito sa inyong harapan, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, at nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin, na kung saan, mga kapatid, siya po ang nagbabago ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Siya rin ang nagbibigay ng kapatawaran, mga kapatid, sa ating mga nagagawang kasalanan, mga kapatid. Praise the Lord. Ayan po, Sabi nga, mga kapatid. dito po, mga Praise kapatid, the Lord. kinakailangan po tayo, mga kapatid. Pahalagahan Bible po natin study. ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit, mga Na kapatid? pinaunahan Nung mabayubay po siya ni sa krus Brother ng Kalbaryo para sa atin yun, mga Praise kapatid. God. Nung masugatan siya at ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa atin yun, mga kapatid. Sabi nga dito, pahalagahan natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ang luma mong pagkatao ay nababago. Sabi po dito, kung ang lumang pagkatao natin, mga kapatid, nababago, sinabi po yan sa banal na kasulatan. Basahin po ninyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hallelujah. Glory to God. Kung sino ang unang makabasa, ang nakakita, makibasa po, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. 5:17. 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Amen. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Praise the Lord. Napakaganda mga talata, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon, kung na kay Kristo ka na, sabi nga, kinakailangan, bagong nilalang na tayo. Bakit? Pagka hindi tayo bagong nilalang, huwag natin sabihin na tayo kay Kristo na, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ako ang ilaw ng sanlibutan, sino man ang nasa akin ay mag-ilaw. Kaya kung tayo, mga kapatid, ingatan po natin ang ating pananalita. Sabi nga sa verse kanina ng devotion, marami pong binanggit doon na kinakailangan iyon po ay maisap buhay natin, mga kapatid. Sapagkat sabi nga ng Biblia, ang nagbabago sa buhay ng tao, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya nasabi nga dito, kung ikaw ay na kay Kristo na, bagong nilalang. Dati pala murako, magmura ko nung araw, yung chicharon na bagong luto, malutong yan, mga kapatid. Malutong, talaga naman. Maririnig mo, hindi mo pwede pagdigil. Kaya sabi ko nga, kung ako'y nung araw, sabi ko nga sa inyo, nasinggiro ako nung araw, kung manigarilya ako, 3 kahamay gutan pa, mga kapatid. Pero ngayon, lahat yan, wala yan. Sabi nga, binurayan ng Diyos sa akin, mga kapatid. Kung gusto natin hanggang natin ay langit, kinakailangan magpabago tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung gusto natin sa kabila, gumawa na tayo ng lahat ng gusto natin, mga kapatid. Tayo ang Diyos ng buhay natin, mga kapatid, kung ayaw natin sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga lang, mga kapatid, sa ngayon, ang sabi ng Panginoon, kung binago tayo ng ating Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid, kinakailangan, ang nakaupo dito sa trono na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Pagpapasok natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sabi po dito, ang kapangyarihan ni Satanas ay nawawasak. Basahin din po natin, mga kapatid, yung sinabi ng ang kapangyarihan ni Satanas ay nawawasak, mga kapatid. Sapagkat, mga kapatid, sabi po dito sa Gawa chapter 26 verse 18, sabi nga dito, kung sino man ang Acts, Gawa chapter 26 verse 18. Hindi po ako nagmamadali kasi maiksi lang po ang Sunday school natin. Verse 18.
kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga dito, upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman. Kasi galing po tayo sa kadiliman, mga kapatid. Bago po tayo napunta dito, galing po tayo sa kadiliman. Bakit po ang dating ginagawa natin ng araw, hindi natin alam na mali pala yun, mga kapatid, na hindi natin alam, mga kapatid, ang ating Diyos, walang iba kundi si Satanas, mga kapatid. Yung umawit ka nga lang, mga kapatid, ng sanlibutan huwag mo sabihin na sa pag-awit mo, ang nalulugod mo ay ang Panginoon. Hindi po. Ang nilulugod natin doon, walang iba kundi si Satanas, mga kapatid, sapagkat siya ang author ng mga awit ng sanlibutan, mga kapatid. Kaya kung babasahin mo ang Biblia, tuturuan ka ng tama ng Biblia, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, umawit kayo ng makalangit na awitin, mga kapatid. Sapagkat kung inaawit natin ang awitin makalangit, mga kapatid, walang ibang nalulugod, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon lamang. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sabi po dito, nawawala ang pagkatakot mo sa kamatayan. Sabi, nawawala ang pagkatakot mo sa kamatayan. Sabi po sa Hebreo chapter 2 verse 15. Hebreo chapter 2 verse 15. Kung sino man ang unang nakakita, pakibasa po. Chapter 2 verse 15. Praise the Lord. O kung wala, ako muna. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin ng buong buhay nila. Praise God. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, sabi nga, tayo po, mga kapatid, tayo ililigtas lamang tayo, mga kapatid. Sa kamatayan po tayo po, mga kapatid, ay sumusunod sa ating Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Sinabi po ng Biblia yan. Ayaw niya na tayo mapahamak, mapunta tayo sa dagat-dagatang apuyan at impyerno, mga kapatid. Sabi po na yan ng Panginoon sa Bible. Kaya nga, minsan, mga kapatid, itong edad ko na ito, sabihin ko po sa inyo, na kung kahit saan ako nandoon lugar, ang sabi ng Biblia, huwag mong ikahiya ang salita ko sa lahat ng silapan, mga kapatid. Sinabi yan ng Romans chapter 1 verse 16, huwag ikahiya. Kung saan tayo nandoon, mga kapatid, ipagmalaki-laki natin ang Panginoon. Bakit? Kung tayo tinanggap natin ang Panginoon, pinanampalatayanan natin ang Panginoon. Sabi nga, kinakailangan ipamuhay natin ang ating pananampalataya. Kung mahina man yan, kinakailangan hingi tayo sa Panginoon ng karagdagan ng ating pananampalataya, sapagkat kinakailangan ipaglaban natin ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Masyado nang dinadaw ng Panginoon, kung hindi lamang siya napako sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa ngayon, mga kapatid, inaalimura ang ating Panginoon. Totoo po yan. Ang katotohanan, mga kapatid, kinakailangan ihayag po natin, sapagkat sinabi ng John chapter 8 verse 32, makikilala mo ang katotohanan, pawang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya tayo, mga kapatid, huwag po tayong patatanim ng injection Satanas, mga kapatid. Amen. Sa po, mga kapatid, si Satanas, sabi ng Biblia, kagabi ang pinag-aralan, una kong pinag-aralan, ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Pero hindi, bakit ganun? Binago ulit, mga kapatid. Binago yun. Nung nakaraang linggo, ganun din. Kaya sabi ko, akala ko, tama na yung aking pinag-pray. Pero, ang gusto ng Panginoon, kung ano ang pangangailangan ng bawat isa sa atin, hindi ko man alam ang pangangailangan ng mga kapatid. Diyos lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Sapagkat sabi nga niya, mga kapatid, ang lahat ng iniisip natin sa amin ng Panginoon, siya. Sabi nga, iniisip pala natin, alam na ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Sabi dito, pinagyayaman niya ang iyong kasalukuyan. Binibigyan kanya ng kapayapaan at kagalakan. Ito po ay mababasa din natin ito
sa Pilipos chapter 4 verse 7. Hallelujah. Pilipos. Kung sino po ang unang makakita, pakibasa po. Chapter 4 verse 7. Sabi po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, ang kapayapaan lagi kung mayroon tayo mga kapatid, yan po ay nagbumula sa ating Panginoon mga kapatid. Pero kung sabi nga, tayo minsan, marami kasi akong nakakasama mga Christian, iba-ibang klaseng Kristiyano, mga kapatid. Sa Rizal mga kapatid, iba-ibang mga Kristiyano nakakasama ko. Trinitarian, ako, walis ako, Trinitarian, mga kapatid. Pero sabi ko sa kanila, lahat tayo mahal ng Diyos. Bakit? Namatay ang ating Panginoong sa Kristo dahil sa kasalanan po ng tao. Amen. Ako, namatay ang Panginoon para sa akin. Hindi lamang para sa akin, para sa inyo lahat mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Yangan nga lang mga kapatid, minsan ang tao, turuan mo kung alin yung itinuturang mabuti, ang ginagawa nila ay walang iba kundi ang mali. Amen. Totoo po yan. Ang bata, ang sabi ng Biblia, ang bata turuan yan sa dapat lakaran. Ang bata, mga kapatid, sino mga bata? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So, ang sabi po dito sa Biblia, ang bata turuan sa dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, hindi niya hiwalayan yan. Ito ang mga Pero bata. kung tinaruan mo ang bata ng mali, mga kapatid, tatapusin niya ng mali. At ang sabi ng Panginoon, kung sa ating gobyerno, bawal paluin ang Hi, bata. Janice. Pero sa batas ng Diyos, paluin ang bata, sabi ng Panginoon, Amen. sa hindi niya ikamamatay. Amen. Praise God. Hallelujah. Marami kasi namamalo na minsan pinapalo pa sa ulo pa eh. Mga kapatid. Huwag naman. O, ito po, sabi po dito, tinutulungan kanya sa lahat mong kahirapan. Sino po dito ang naghihirap? Amen. Amen. Sino po dito ang hindi naghihirap? Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, tinutulungan ng Panginoon ang mga, sabi nga, kahirapan. Sabi po dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, basa. Isaiah chapter 41 verse 10. 13 minutes na. Nakatapos na. 41. 5 minutes pala. 41:10. Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Malalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Praise the Lord. Sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos nasa atin. Ang Amen. tanong mga kapatid, totoo nga ba na ang Diyos ay nasa atin? Amen. Kasi ang sabi ng Biblia, kung hindi natin siya sinusunod, dapat kung araw ng linggo, ang sabi ng Biblia, John chapter 4 verse 23, ang sabi ng Panginoon, naghahanap ako ng tunay na mananamba. Ang tanong ngayon, tunay ba tayong mananamba sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sapagkat sabi niya dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya ang Diyos laging pag nasa atin ng Panginoon, lagi tayo, sabi nga, may katuwiran lagi tayo. Mga kapatid. Sapagkat ang Diyos nasa atin. Ako po mga kapatid, marami ako na napupunta sa loob ng isang linggo mga kapatid kung saan sa papunta ako nakakarating. Pero hindi ko po hiniwalay ang salita ng ating Panginoon. Lagi ko po yan pinagmamalaki ang Panginoon sapagkat ang Panginoon siya lamang ang nagbago ng buhay ko mga kapatid. Amen. Ayaw ko sa inyo mga kapatid, hindi ko alam ang buhay nyo, pero ako ipinagmamalaki ko lagi sa inyong Panginoon ko. Dahil kung ano sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangan po masunod po yun.
Hindi lamang pananampalataya, kinakailangan po natin ang gawa. Huwag Amen. tayo naniniwala lamang sa ating Panginoon na hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Hallelujah. Simpleng mga aral lang ito mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, napapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Kung sumusunod tayo sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, napapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Basahin natin, John 1:12, mga kapatid. John chapter 1, verse 12. Praise God. Hallelujah. Pakibasa po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Praise the Lord. Yung tumanggap mga kapatid at nanampalataya sa ating Panginoon, binibigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos mga kapatid. Binibigyan tayo. Ay paano kung hindi tayo sumusunod? Tapos sasabihin natin, anak tayo ng Diyos. Tapos ang ating ginagawa ay kalaban ng gawa ng Diyos. Kasi marami po dyan. Marami akong nakakasagupa. Masakit po ako magsalita pagdating sa salita ng Panginoon. Pibata ka, pimatanda ka, wala akong pakialam. Kasi ang ating pinaglalaban lagi, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kung gusto mo mabago, sumunod ka sa Panginoon. Amen. Amen. Kung gusto mo ang langit, sumunod ka sa Panginoon. Kung ayaw mo sa langit, Amen. sumunod ka kay Satanas mga kapatid. Kasi doon walang bawal. Si Satanas, wala kong bawal doon. Lahat gawin mo na kung gusto mo ang impyerno at dagatan apoy at asupre mga kapatid. Pero kung tayo mga kapatid, sabi nga, tayo ay gusto natin langit, magsumika po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi ang salita ng Diyos ay parang tapakyan na tatapyasin natin ang ayaw ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Sa akin, kahit ako ito, matanda na ako sa Panginoon, mga kapatid, hindi ko sinasabing banal na ako. Pero sabi ng Biblia, pag sumikapan mo, sabi nga, kanina sa devotion, sabi nga doon, layuan ang mga bagay nila. Diba? Kanina, yung mga wala pa dito kasi, hindi nyo alam eh. Sa devotion namin kanina, ibibigay ko sa inyo ang verse. Colossus chapter 3, verse 5 hanggang 9, mga kapatid. Basahin niyo yung verse na yon at doon, mga kapatid, tuturuan tayo ng tama para tayo makarating sa luklukan ng ating Panginoon, mga kapatid. Para makasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sabi po dito, last verse, mga kapatid, naghahanda siya ng isang tahanan sa langit para sa iyo. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ipinaghahanda tayo ng tahanan sa langit. Kung sino man ang may gusto ng langit, ngayon pa lamang, mga kapatid, ipinaghahanda na tayo. Basahin po natin ang Biblia, mga kapatid, sapagkat sabi nga dito, Biblia ang magpapatunay. Basahin po natin sa John. John chapter 14, verse 2. Amen. Hallelujah. Glory to God. 14:2 ng John. Lord, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung Amen. hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon kung ipaghanda ko kayo ng Hallelujah. patitirhan? Praise the Lord. Hallelujah. Napakagandang verse. Dito po tayo nagtatapos. Praise God. Pero ipagdidiinan ko po sa inyo, mga kapatid. Kung tinanggap natin ang ating Panginoong si Kristo lahat tayo, asahan mo na ang Panginoon, habang nandoon, hindi natin nakikita na sa kanyang luklukan, mga kapatid. Ang sabi niya, kung bakit wala siya rito ngayon, mga kapatid, sa ikalawang pagbabalik niya, wala pa ano. Pero antayin natin ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid. Dahil siya ngayon, ipinaghahanda tayo ng tahanan natin sa langit.